God first morning. First morning mga kapatid. Happy God first morning, everyone. Morning. Happy God first morning po sa inyong lahat mga God's first morning God po. first morning, Bibia. Morning po mga kapatid. Good morning po. Morning. Andiyan ba si ating kapatid na pastor? Si JC? Wala ata. Brother Edmond, take over. Wala mo na. Hey. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa... Ano po, happy God first morning po ulit sa lahat. Happy God first morning, Brother Edmond. Morning. Okay po, ngayon po ay December 23 na. Araw po ng Tuesday. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilan, mapagpala po naming Ama, aming Diyos, kayo pong tahanan na nasa mga langit. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito. Patuloy po kaming ginising, taglay ang buhay at kalakasan. At patuloy po namin kayong pinapasalamatan, pinupuri sa isa naman pong umaga na kami po ibinigay ng pagkakataon upang magsama-sama po at muli katagpuin namin kayo sa mga unang oras po namin po mga buhay sa araw pong ng Martes ngayong araw Panginoon. Ito po ay amin pong pinapasalamatan at patuloy po namin kayong inaanyayahan na kayo po ang siyang sumama sa amin sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga mensahe, mga reflection, takeaways, Panginoon, ay amin po itong maunawaan, maisabuhay at maibahagi rin naman po sa amin po mga kapamilya, kaibigan, sa lahat po ng mga taong amin po nakakasalamuha. Patnubayan mo po ang amin pong platform na ito, Panginoon, gamitin ang pagkakataong ito upang maabot po ang mga taong makakarinig via Facebook, via YouTube, anumang pong oras po nila ito masumpungan, Panginoon. Patuloy po na ang inyong pong patuloy na mayamang pagpapala ang maging masagana po sa mga taong makakapakinig po nito. Maraming salamat po, Panginoon. At patawarin po kami sa anong po kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat po. Narito na po ba si Brother Chrismar or Chrismar Dagot na magbabasa po ng 1 Samuel chapter 15. Okay, parang wala pa rin po siya. Sino po pwede mag-volunteer? Para lang, Edmond. Okay po. At Maminet, thank you po. Salamat po. At tayo po ay magbasa na ating babasahin sa umagang ito mula po sa aklat ng 1 Samuel Kapitulo 15. Malakas po ba yung boses? Yes. Opo. Okay na? Sige po. Okay po. Malakas Ang po. ang Amalek ay pinuksa pagsuway ni Saul. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang pahiram kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Gayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." At pinisa ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis.
At sinabi ni Saul sa mga Sineo, kayo'y magsiyaon, umiwalay kayo, at umalis kayo sa gitna ng mga Amalesita. Baka kayo'y lipulin kung kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Ehipto. Sa gayo'y umalis ang mga Sineo sa gitna ng mga Amalesita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan ni Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumusunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangon maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan. At nasaysay kay Samuel na sinasabi si Saul ay naparoon sa Carmel at narito ipinagtayo niya siya ng isang monumento. At siya ay lumibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal. At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig at ng ungal ng mga baka na aking narinig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalesita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos at ang natira ay aming lubos na nilipol. Nang magkagayo sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahirang ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. At sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos nalipulin ang mga makasalanang Amalesita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Sa pagsunod sa tinig ng Panginoon, narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong
dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kanyang balabal at nahapak. At sinabi ni Samuel sa kanya, hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na maigi kaysa sa iyo. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaanan o magsisisi man sapagkat siya ay hindi isang tao na magsisisi. Nang magkagayoy kanyang sinabi, ako'y nagkasala, gayon may parangalan mo ako ngayon. Isinasamo ko sa iyo sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel. At bumalik ka uli sa kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Diyos. Gayon may bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Agag, na hari ng mga Amalesita, at masayang naparoon si Agag sa kanya at sinabi ni Agag, tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Samuel, kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak sa gitna ng mga babae. At pinagputol-putol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Nang magkagayoy na paroon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kanyang bahay sa gaban ni Saul. At si Samuel ay hindi na bumalik at napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat pinangisan ni Samuel si Saul at ang Panginoon ay nagdamdam sa kanyang nagawang hari si Saul sa Israel. Amen. Amen. Sa pagbibigay ko po ng na reflection dito sa ating binasa sa 1 Samuel 15, pinakita po dito na gaano ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon sa panahon na yon, talagang kapag ang parusa no, di ba Brother Edmond, pag sinabi ng Panginoon at hindi mo sinunod, talagang pag sinabi niyan papatayin lahat, patayin mo lahat, kahit mabuti yan. Basta sinabi ng Panginoon, wala ka ititira, wala ka ititira. Ganon din sa ating pagsunod na kailangan nating, kung ano yung sinabi ng Panginoon, doon lang tayo. Kung yes, yes, kung no, no. Wala tayong gitna. Hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating desisyon na, ay, sayang naman ito, ay, baka pwede na ito. Hindi ganoon. Sa Panginoon kasi, pag sinabi niya, yun talaga ang kailangan nating gawin. Sabi pa dito na yung pagtatalaga ni Haring Saul sa utos ng Diyos na lubusang sirain yung mga Amelita at ang lahat ng kanilang ari-arian ay humantong sa pagtangking niya bilang hari. Kasi nga, yun, nagbibigay din sa atin yung kabanata na to na bahagya lang yung pagsunod niya, hindi buo. Kaya nga sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan buo, hindi hati. No? Hindi hati, hindi tayo pwedeng kalahati lang ang ating pagsamba. Pwede minsan minsan lang, pwede lagi tayo ang pumipili. Pero pag sinabi ng Panginoon na buo, kailangan buo. Kaya sabi nga yung pagsunod ni
Saul dito ay bahagya lamang. At yung pangunahing mensahe dito, inutusan ng Diyos si Saul na sa pamagitan ni Samuel na lubusang lipulin yung mga Amalekita bilang hatol sa kanilang mga kasalanan. Pero sumunod si Saul dun sa mga panukala o yun dun sa mga gusto ng mga tao dahil nang hinayang yung mga tao dun sa mga lulusog, yung matatabang mga ayog. Nakinig siya doon sa tao kaysa na hindi siya nakinig sa Diyos. Kaya ito ipinapakita sa atin na minsan nagagawa natin to Minsan may mga suggestion, pwede na yan. Mabuti naman ng Panginoon mapagpatawad naman ng Panginoon. Hingin mo na lang ng tawad. O di ba? May mga ganun, may mga bulong. Kaya sabi nga sa atin, tingnan natin ang bulong kung ito ba'y sa Diyos o ito ba'y sa kaaway. Pagka mabuti, ito'y sa Diyos. Kapag may alanganin, huwag nang ituloy. Yun lang aking reflection, Brother Edmond. Amen. Maraming salamat po, Mami Net, sa panguna sa pagbasa po ng 1 Samuel chapter 15. Dito rin po mapasok, mga kapatid, yung yung puso, hindi piso. To obey is better than sacrifice. Dito malinaw na pinakita ng Diyos na hindi niya kailangan ang ating mga alay, kundi yung puso natin na masunurin, no? Maaring marami tayong ginagawa para sa Panginoon, ministries, services, sacrifices, pero kailangan po niya ang ating taos-pusong pagiging masunurin, yung pagsunod. So, meron pa po na gustong magbigay ng kanila pong reflection, takeaways. Medyo marami na po. May nagpadala na rin sa ating pong chat box. Happy God first morning po. Pastor Alex, go ahead po. Salamat po. Itong kasaysayan ni Saul ay napaka-laking lesson na binibigay sa atin. Yung ating pagiging hindi masunurin at masuwayin, mayroon palang malaking consequences. At hindi basta-basta pwedeng patawarin na lang tayo basta-basta ng Panginoon. Kaya obedience is better than sacrifice, di ba? Yan sinasabi. Mas maganda ang sumunod na lang kaysa magbigay ng handog. So, itong buhay ni Saul ay lesson po sa ating lahat na pinapakita sa atin ng Panginoon na ganda, masaya ang Panginoon kung lahat ng requirements niya ay ating pong sinusunod. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Pastor Alex, salamat po. Ayun, minsan nag-justify pa tayo. Napiran pa tayo or yan, pumapasok din yung mga compromises, self-justification, tapos nagbibigay pa tayo ng mga samot-samong katuwiran at minsan, Mami Net, di ba, naninisi pa tayo ng iba. Oo. At tulad nga, di ba yung ginawa ni Saul, di ba sabi ni Samuel sa kanya, ano ba ginawa mo? Tapos sinaysay niya, nagsinungaling na nga siya, di ba? Sinungaling nga siya, sabi niya, pinatay ko naman lahat Sabi niya, ganun. Tapos sabi na ni Samuel, hindi totoo. Dahil nagtira kayo ng ganito, ganyan. Sabi naman niya, kasi naawa yung ibang di ba? Kumbaga, nagbigay pa siya ng alibay. No? Binigyan pa niya ng dahilan. Mas iniingatan pa natin yung sasabihin or yung opinion ng mga tao, di ba? Kaysa sa Diyos. Mas ganun yan, Brother Edmond, mas ganun ngayon ang nangyayari. Mas nasusunod yung mga bigay ng ibang tao na gagawin mo kaysa dun sa sinabi na mismo ng Panginoon. Magbibigay sa iyo yung kausap mo, bibigyan ka ng mga magagandang mga mangyayari na siguro na nagawa niya, nagbigay siya ng payo. Pero kung ano sana yung sinabi ng Panginoon, doon lang talaga tayo. Hindi na tayo kailangan magdahilan. Sabi nga, hindi tayo pwedeng magdahilan sa Panginoon. Kapag sinabi niya. Amen. Si Pastor Mark ay nagtaas ng kamay. Pastor Mark, good morning po.
Good morning po. Happy God first morning. Kasi yun yung parang nag-highlight na talata, no? Yung to obey is better than sacrifice. Iniisip ko kanina, ano talaga ang to obey is better than sacrifice? Sa context noon at sa context natin ngayon. Kasi sa context noon, direct kasi yung pangangasiwa ng Panginoon sa Israel. So, kung ano yung sinabi niya, pagtiwalaan mo yun. Kasi direct yun na sinabi mismo ng Diyos through Prophet Samuel na this should be done. Ito yung kailangan mangyari, wala kang ititira. So, kapag sinunod mo yun, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa commander. So, kaya kapag hindi ka sumunod, ngayon naghandog ang plano kasi ni Samuel para ikaw may panghandog siya kaya hindi niya pinatay. Pero yun pa lang ay pagpapakita na hindi siya nagtitiwala at nagpapasakop sa chief commander ng Israel, ang Diyos mismo. O kaya aanihin mo yung handog mo kung hindi ka nga nagtiwala mismo sa nag-utos sa'yo. Baliwala na rin yun sa hahandugan mo. Hindi na rin magiging katanggap-tanggap sa kanya yun. O, katulad kay Abel at kay Cain. Ang sabi ng Panginoon, direct na command, maghandog ka ng may dugo. Ang hinandog ni Cain ay gulay, prutas. So kahit anong handog mo sa kanya, kung hindi naman yun yung inutos, hindi ka nagtitiwala sa kanya, wala pa rin isa-isa yung sakripisyo, yung handog mo na ibibigay. Kasi nga, from the first place, hindi ka na nagtiwala sa kanya. Hindi ka na nagpasakop sa kanya. So kaya, to obey is better than sacrifice. It means, nagpasakop ka, nagtiwala ka, nanampalataya ka sa commander, sa nag-utos sa'yo. Kaya mas masarap na maghandog na nagpasakop at sumunod ka sa kanya kasi tatanggapin niya talaga. So, yun yung context ng to obey is better than sacrifice. Ngayon sa ating context, ang sabi ng Panginoon ay bago ka humingi ng tawad, magpatawad ka muna. Bago ka humingi ng tawad sa akin, patawarin mo muna yung mga tao na nagkasala sa iyo. O kasi sa context natin ngayon, worship tayo sa Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Pero puno pa naman pala ng galit yung puso natin. Puno pa ng inggit, puno pa ng mga... So kaya maliwanag yung sinabi ng New Testament na kapag hindi ka nagpatawad, mawawala din sa iyo yung kapatawaran. Kasi yun yung kanyang command. Maghahandog ka sa kanya ngayon. Mag-worship ka sa kanya, handog mo yung sarili mo. Ang problema, yung utos niya na magpatawad ka kasi kung hindi ka magpapatawad, yung kapatawaran din ay mawawala sa iyo. Kasi hindi pwedeng maghahandog ka sa kanya. Lalapit ka sa kanya, likan mo ako ng bagong puso. Yung problema naman, pag may nakita kang kapatid, nagagalit ka pa rin. So, ang gusto lang ng Panginoon, malinis na puso na pag tayo nag-worship sa Kanya, talagang matutunan natin at hiningi natin na nagpatawad na tayo. No? Na para ihandog natin ang ating sarili sa Kanya. So, kaya napaganda po ng salitang to obey is better than sacrifice. Dahil ang obedience ay bunga ng tunay na pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapasakop sa Panginoon. Amen. Amen. Context ng Old and New Testament, to obey is better than sacrifice. Amen. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Pastor Mark Sarabia, sa
inyo pong pagpapalawig, no, ng ating pong leksyon ngayong umaga. Salamat po. Bago po si Pastor Seth, basahin po muna natin ang mga mensaheng ipinadala ng ating pong mga kapatid sa chat box. Sabi po ni Pastor Ernie Marin, sa talata 1, sinabi ni Samuel kay Saul, "Dinggin mo ngayon ang tinig ng mga salita ng Panginoon." Reflection, bago ang anumang utos, malinaw munang ipinapaalala ng Diyos ang kanyang otoridad. Hindi ito mungkahi, ito ay utos ng hari ng langit. Ang tunay na pagsunod ay nagsisimula sa pakikinig. Maraming tao ang gustong sumunod, ngunit ayaw munang makinig ng buo sa salita ng Diyos. Tanong sa sarili, nakikinig ba ako ng may pagpapasakop o pinipili ko lang ang gusto kong marinig? Amen. Salamat po, Pastor Ernie. Kay Brother Moises Canlas, ang tao po kapag sumuway, pagpapalo, ngunit kapag tumalima, pagpapala. Ang Diyos po banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan. Ulit at ulit ang tao ng Diyos sa kawalang katapatan, ngunit ang Diyos tapat sa pangako, sa tipan noon, ngayon at bukas. Happy God First Morning po sa ating lahat. Amen. Sabi po ni Brother Sunny Talusan from Pantoc SDA Church, ang Kabanata 15 ay nagbibigay sa atin ng mga payo at babala sa atin na ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain. Yan, talata 22, ano? Hindi tinatanggap ng Diyos ang selective obedience. Ayun, selective obedience. No? Dapat full, 100%. Ang pagsunod na may kondisyon ay hindi tunay na pagsunod. Ang Diyos mas interesado sa pusong masunurin kaysa sa handog. Ang pagpasa ng sisi ay tanda ng mapagmataas na puso. Ang tunay na leader ay marunong umako ng mga pagkakamali at ang pag-iwas sa pananagutan ay nagbubunga ng pagbagsak. Minsan ang pagpataas ay tahimik na pumapatay sa espiritual na buhay. Ang Diyos ay mapagpatawad, ngunit may hangganan sa pagpapabaya sa kanyang tinig. Ang tunay na pagsisisi ay may pagbabago. Minsan tayo ay madalas na nagsusorry, pero mas madalas natin na inuulit ang kasalanan at hindi nakikita ang pagbabago. Mas mahalaga sa Diyos ang pusong nagbabago kaysa na tayo ay mukhang banal. Paalaala sa atin na hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong handog, kundi ang ganap na pagsunod or ganap na masunurin. Amen. Maraming salamat po, Brother Sunny. Si Brother Jonathan Maglonso, ang pagsisisi ni Saul ay pakunwari lamang para di siya mapahiya sa mga tao. Ang tunay na pagsisisi ay may kalakip na pagpapakumbaba at pagtalikod sa masamang gawain. Amen. Si Brother Melvin, ang bahagyang pagsunod ay ganap na pagsuway sa Diyos. Ayun. Amen. So maraming salamat po. Pastor, kanina nagtaas ng kamay si Pastor Seth. O baka nabanggit na po ba yung ating mga reflection. Pastor Jerry, kayo po ay magbahagi ng mensahe. Meron po, mamaya na po, sige po, tinatype ko na lang para Alright. mas Sige po. maiksi. Salamat po. Pastor Seth, nandiyan po ba kayo? Okay po. Good morning mga kapatid. God first morning po. God first morning po mga kapatid. Kapatid, ang tunay na pagsamba po ay nagsisimula sa ganap na pagsunod. Kung atin po titingnan sa 1 Samuel 15, ito po ay nagtuturo na mas mahalaga sa Diyos ang ganap na pagsunod kaysa sa anumang relihiyosong gawain. Inutusan ng Diyos si Saul na sumunod ng buo, ngunit pinili niyang sundin lamang ang komportabling bahagi ng utos. Tinakpan niya ang kanyang pagsuway na mabuting dahilan at relihiyosong paliwanag.
Ngunit hindi ito kinadugdan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang bahagyang pagsunod ay ganap na pagsuway at ang pusong ayaw magpasakop ay humahantong sa pagkawala ng direksyon ng pagpapala. Sa modernong panahon, mga kapatid, ito po ay palaala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa pagiging abala sa gawain ng Diyos, kundi sa pusong handang sumunod sa kanyang kalooban ng buo. Kaya mga kapatid, ang nakita kong aral dito, mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay naghahanap ng pusong masunurin, hindi ng handog na may palusot. Yun lang po, mga kapatid. Amen. Amen. Ayan. Tayong palusot. Okay. Meron pa po mga kapatid. Ang oras po natin ay 4:40 na. At marahil ay tayo po ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi ng ating pong programa. Unless meron pa pong gustong humabol. Yung ba, yan na, no? Sino po yan? Okay. Mami, Pastor Seth, hindi na po kayo nakamute. Okay po, sige po. Tayo po ay patuloy. Mami Net, baka maaari na po nating i-close ang first part sa pamamagitan po ng inyo pong panalangin. Salamat po. Po, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, hindi po kami ay nagtataas ng aming tinig sa inyo. Pinapupurihan ka po namin sa umagang ito sapagkat tunay na napakabuti niyo sa amin. Ipinakita niyo po sa amin ang dapat naming maging pagsunod. Hindi po ninyo kailangan ng sakripisyo, bagkus kailangan po ninyo ang lubos na pagsunod sa inyong mga utos. Maraming salamat, Panginoon, sa palagiang paalala at sa mga oras na ito, amin pong dinudulog. Patawarin mo po kami sa amin pong mga pagkukulang at mga kasalanan nang hindi po namin pagsunod sa mga inyong mga tagubilin sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Kami po ay humihingi ng kapatawaran at alam namin na inyong itong ipinagkaloob sa amin. Ang lahat ng ito ay amin pong pinasasalamatan at pinagkakaloob namin ang amin pong puso sa inyo upang kami po ay mahubog sa tamang pagsunod. Maraming pong salamat, Ama, sa matamis na pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan.
Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Okay, tayo po ay darako na sa ating pong daily devotional, morning devotional, lest we forget. Ang magbabasa po ay Bot Guevara. Dito na po. Guevara. Mukhang wala pa po. Sino po ang nais na mag-volunteer sa partner? Okay. Thank you, partner. Go ahead. Sige. Saluhin natin yung mga pwedeng saluhin. God first morning po mga kapatid. December 23. Baka ating malimutan kaya dapat nating alalahanin ang dahilan sa likod ng tagumpay. Part 2. Meron dahilan ng mga tagumpay po. Ating pag-uusapan ngayon kung ano ba yung mga dahilan ng pagtatagumpay at sino ba yung mga nagtagumpay na ito. So ating key text ay basa sa Marcos 4:31-32. Teka, bakit parang yung copy ko? So ang kaharian ng Diyos ay tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na kapag naihasik sa lupa, bagamat siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, ngunit kapag ito'y naihasik ay tumutubo. So at nagsasanga ng malaki, pat ang mga ibon sa himpapawid ay nakagagawa ng mga pugad sa ilalim nito. Marcos 4:31-32. So isang salik na nagpatagumpay sa isang kilusan ay ang pagiging makatwiran nito. Hindi lamang sa mga nasa loob, kundi pati na rin sa mga nasa labas ng kanyang hangganan. So, narito ang isang punto kung saan may problema ang ilang grupo ng millennial o mga taong naniniwala sa 1,000 taon ng apokalipsis. Sa katunayan, ang mga kilusang apokaliptiko o nag-aabang sa katapusan ng mundo ay karaniwang
nakakaakit ng dalawang klase ng mga tao. Sa isang panig, mayroon tayong mga taong gumagamit ng rasyonalismo na masusing pinag-aaralan ng mga prophecy sa Bible at bumubuo ng isang maayos na balangkas ng mga pangyayaring magaganap sa huling panahon. Sa kabilang panig naman, nagtitipon ang mga taong higit na nadadala ng damdamin na naaakit sa kaguluhan at kasabikan ng paghihintay sa mga pangyayaring ito, at kadalasan ay nahuhulog sa panatikong paniniwala at irrasyonal na ekstretismo. Nagwatak-watak ang isang kilusan kapag ang mga puwersang rasyonal ay hindi sapat na malakas upang pigilan ang mga puwersa ng irrationalism at emotionalism. Sa larang ito, nabigo ang spiritualizer na pakpak ng Adventism upang sabihin ng tuwiran kapag ang mga panatiko at baliw na ang namumuno, nagkakawatak-watak ang kilusan at nawawala ng direksyon. Isa sa mga kalakasan ng Millerismo ay ang rasyonal na pagbuo nito sa kanyang pangunahing doktrina. Ang elementong ito ay humihikayat ng mga mananampalataya sa kanyang adhikain sa pamamagitan ng logika nito. Sa pinakamainam nito, ginawa rin ang Millerismo na magkaroon ng puwang para sa relihiyosong emosyonalismo, ngunit ang emosyonalismo ito ay naganap sa loob ng mga hangganan ng isang rasyonal na pamaraan sa buhay. Ang kombinasyon ay nagbigay ng parehong sigla at katatagan at sa kilusan at pinalawak ang kanyang apila. Ang Seventh-day Adventism ay nakibahagi sa parehong uri ng balanse, ngunit may mga sandaling tila ito'y naglalakbay ng labis patungo sa dulo ng purong katwiran. Kapwa ang Millerismo at ang Seventh-day Adventism, siyempre ay nagpakita ng mga elemento ng sigasig, panatisismo, ngunit ang pundasyon ng kanilang tagumpay ay masasabing nakasalalay sa kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa logical na aspeto ng tao. Sa gayon, nilayo nilang hikayatin ang mga tao patungo sa katotohanan, at kailangan kong aminin na bilang isang matandang na bagong pananaw, ito yung writer, at kailangan kong aminin na bilang isang matandang nagbagong pananaw mula sa isang maingat na agnosticismo patungo sa Seventh-day Adventism, isang bagay na tunay na nakapukaw ang aking interes sa mensahe ng Adventista ay kung paano ito nagbigay liwanag sa isang mundong balot ng kalituhan. Noong ako'y 19 anyos pa lamang, 19 years old, ang lohika at pagkasunod-sunod ng mga pangunahing aral ng denominasyon ay lubos na nakahikayat sa akin. Hindi lamang ito nagkaroon ng kahulugan, kundi nagkasama-sama ito bilang isang kumpletong hanay ng pag-asa sa isang Diyos na Diyos ng pagmamahal at lilinisin ng kaguluhan at kasalanan sa paraang kaayon ng kanyang banal na karakter. So mga kapatid, isa-isahin natin yung mga punto dito, So dito sa kwento na ito ay, sa topic na ito ay pinumpisan tungkol sa talinghaga ng buto ng mustasa, Maliit na binhi, pero kapag ito ay tinanim, lumalago ito, Nagiging malaking puno. Sabi pa nga doon, pwedeng magpugad yung ibon sa ilalim ng puno nito, So maliit na buti lang yun, pero nagiging malaking puno. So pinapakita nito na ang kaharian ng Diyos at ang kanyang gawain ay maaari magsimula lamang sa maliit. Ngunit kung ito ay may tamang pundasyon, tamang pundasyon ng sikreto para lumago, ito ay lalago at magiging kapaki-pakinabang sa marami. So ano naman yung tamang pundasyon? Ituloy natin. So ikinunik ito sa kwento ng tagumpay ng isang kilusang panrelihiyon. Ito na nga yung Millerism at saka Adventism, mga kapatid. So sinabi dito na nagtagumpay, ang kilusan na ito ay hindi lamang nagtagumpay dahil sa sigasig ng mga kasapi o ng mga members o mga founder. Hindi lang nagtagumpay dahil sa masigasig mga founders, kundi dahil sa balanseng pagsasama ng katwiran. Yun ang sikreto para sa tagumpay, balanseng sama-samang katwiran, rasyonalismo at damdamin, emosyonalismo, So ganyan,
So, yung dalawang uri kanina ng tao na binanggit, yung una at saka pangalawa, yung rational at saka yung emotional, tawag dito. Yung mga rational, ito yung masusing nag-aral ng Bible, ng prophecy, at saka mga logical na pagkakasunod-sunod ng katotohanan. Yan, sila yung mga rational na tao. At yun naman mga emotional na tao, ito yung nadadala ng kasabikan at takot. At minsan ay nauwi pa sa fanaticismo at ekstresismo. Ito yung matindi, no? Yung fanaticism at extremism. Mamaya, pagbabanggitin natin sa baba. Kapag nanaig ang emosyon ng walang sapat na katwiran, nagkakawatak-watak ang kilusan. Ito na, nangyari na nga ito. Nagkawatak-watak ang Adventism noon, At hindi naman ito bago para sa atin. Minsan hanggang ngayon nangyayari pa rin ito, Dahil yan sa mga walang sapat na katwiran, At nawawala ang direksyon. Ayan ang So ito ang naging kahinaan ng ilang grupo ng kasaysayan ng Adventismo, lalo na yung pinahintulutang maibabaw ang fanaticismo. Kaya sa history natin, yung mga ibang founder talagang lumabas sila. Sila Wagoner, sila A.T. Jones, sino pa yung isa, 4 yan Hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Nadaanan natin yun sa lesson. So, tuloy natin. Ang lakas ng Millerismo at ng Seventh-day Adventism ay ang kanilang matibay na logical na pundasyon ng mga aral. So, yan ang kanilang ang lakas, yung matibay na logical na pundasyon ng mga aral. At yung mga doktrina ay hindi lamang emosyonal na kakit-akit, kundi mayroon ding malinaw na lohika at kaayusan. Kaya mahalaga talaga yung kaayusan, Dahil dito, nakumbinsi nito ang isip, hindi lang ang damdamin. Kaya yung mga tao, pati na rin yung mga members nung unang mga panahon nila noon, kasi kakaunti pa lang sila noon sa North America nakumbinsi nila yung mga isip ng tao, hindi lamang yung damdamin. So ibinahagi rin ng may akda, ito na yung kanina yung binanggit ko, na yung personal niyang patotoo. So bilang isang dating maingat na agnostiko, sabi niya, agnostiko siya, siya ay nahikayat na maging Adventist dahil sa hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa malinaw, malinaw at kaayusan, nakita niya kasi yung malinaw na pagkaunawa ng Adventism, at kasi sila yung malalim na pag-aaral ng kanilang mga pioneers natin. At saka ganoon na rin yung kaayusan, Kaya yung writer nito ay na-convert. At meron pa isa yun. At logical na pag-unawa sa problema ng kasalanan at sa karakter ng Diyos na mapagmahal at makatarungan. So talaga pag ginamit natin yung karakter ng Diyos na mapagmahal at makatarungan, ay talaga namang ito ay malakas ang magiging epekto sa ating buhay, pangalawa sa makakarinig at makakita sa ating ginagawa. So ayan, sa karagdagang reflection, sabi dito, ang katotohanan ng Diyos ay para sa isip at puso. Hindi sapat na mainit lang yung damdamin kung wala namang matibay na pagkaunawa. Mainit ako. Gustong-gusto ko talagang gumawa. Parang ganyan, Pero kulang naman tayo sa kaunawaan. Ibig sabihin, kulang yung ating kaalaman. Kaya kailangan hinihikayat tayo na patuloy magbasa ng banal na kasulatan para lumawak yung ating kaunawaan. Gayun din naman sa kabaligtaran, kulang din naman yung malamig na kaalaman. Kunyari, kulang naman yung ating kaalaman. Tapos wala namang buhay na pananampalataya. Hindi rin magiging matagumpay yung gano'n. So baka ating malimutan, sabi dito, na ang dahilan ng paglago ng gawain ng Diyos ay yung balancing pananampalataya. Yun? May sigasig at may kaayusan. May sigasig ngunit may kaayusan. Hindi lamang puro sigasig, walang kaayusan. So may damdamin ngunit nakaugat sa katotohanan ng Biblia. Tulad ng butil ng mustasa, ang ating pananampalataya ay maaaring magsimula sa simpleng pangunawa lamang. Ngunit kapag ito ay inilagay sa tamang lupa ng katotohanan at pinalagaan ng banal na espiritu, ito ay lalago. Magiging pagpapala sa iba. Yun ang maganda, Lumago ka na nagpagpapala ka pa sa iba. So bilang mga Adventista, mga mananampalataya, mga kapatid, tayo tinatawagan na mag-aral ng masinsinan sa salita ng Diyos, mga kapatid, para tayo magkaroon ng kaalaman. Hindi lamang mainit, kundi mayroong kaalaman. Iwasan ang fanatisismo at ekstremismo. I-explain natin kaunti ito, Ginugol ko pa ito para mas malinaw kung kahit ako hindi ako naliwanagan pero sabi ko tingnan ko ano ba itong fanatisismo at extremismo. So sabi dito,
Panatisismo, ito yung mga katangian ng panatisismo, may emosyon, ang emosyon ay nangingibabaw kaysa katwiran. So, parang ganito, kami lang ang tama, lahat ay mali. Yan pala yung mga panatisismo, no? Ayaw tumanggap ng payo o pagwawasto. O kaya yung madalas gumagamit ng takot o banta, ano? Na wala ang balanse ng Biblia at pag-iisip. So, yan panatismo. Halimbawa, taong nagsasabi, wag na magtrabaho, mag-aral. Wag na mangaral, malapit na ang wakas, darating na si Jesus. Ganyan yung nangyari dati, no? Kaya nag-closed door, no? Closed door Adventism. Sila pala yung mga taong ng panatisismo. Di ba, noong panahon, mga kalagitnaan ng ating book, ating pag-devotional na ito ngayong taon, nadaanan natin yung closed door. Sila yun, kasi nga hindi na sila nangaral, parating na si Jesus, ano? Sila yung mga halimbawa, isa sila sa halimbawa nun. So, yan. At meron pa yung grupo na nagbibigay ng sariling hula o petsa ng katapusan ng mundo. Yan. Isa yan sa mga halimbawa ng fanaticism. Ano naman yung extremism? Ito, meron ako na experience na ganito sa member ng aming family dati, mga 10-15 years ago. So, meron daw yung umaabot sa pananakit ng sarili o ng iba. Yan, yung extremism na pinasaktan yung sarili. Pagsuway sa batas o kaayusan ng lipunan, pagbibigay ng katwiran sa mali sa ngalan ng pananampalataya. Ano ko po, dito maraming nadidisgrasya rito. Nawawala ang diwa ng pag-ibig at habag. So halimbawa, pagtangging magpagamot, kahit kaya naman, ano? Kaya kailangan. Dahil sabi niya, Diyos na ang bahala sa akin. Pagagalingin ako ng Panginoon. Hindi nagpagamot. Kaya naman niya. Pero nagtitiwala lang sa Diyos. Mali, ano? Dahil kasi biyaya din daw ng Diyos ang medicine, ano? Ginawa yan ng binigay na karunungan sa tao para makatulong sa paggamot, ano pa? Ano pa? Pag-utos sa mga tao na iwanan ng pamilya o sirain ang ari-arian bilang patunay ng pananampalataya, ano po? Kaya ako sinabi, nakarelate ako dito, ano? Isa sa aking tita, hindi siya Adventist, ano? Ibang religion siya, hindi ko nababanggitin ko, ano? Ayaw niya na magtrabaho, ayaw na lang tumayo, nasa loob lang ng kwarto, basa ng Bible. At nangihina na siya, dinadala na lang namin ng pagkain. Dahil ang dahilan niya, dahil ang Diyos daw ay hindi siya pababayaan, bagamat ang ibon daw ay kanyang pinakakain, bakit pa daw ang kanyang mga minamahal na tao ay kanyang gugutumin. So mga kapatid, ang hina siya ng gusto, no? Halos nawala na siya sariling pag-iisip. Puro lamang siya basa ng Bible maghapon. So buti na lang one day na-realize niya na sumusobra na yung kanyang ginagawa. Pero hanggang ngayon naman buhay pa siya, no? At nandun pa rin siya sa religion na yun. Nasisiran pa nga ni mama yun dati, kaya lang talagang matibay ang kapit sa kanilang paniniwala, no? So yan, ganyan ang mga extremism, ano? Sinasaktan ng sarili, ginugutom ang sarili dahil sa lubos na sa kanilang sariling maling pagkaunawa, ano po. So yan ang ating lesson ngayon. Baka ating malimutan na ang tagumpay ng ating mga kilusan ay dahil sa masigasig at maayos at balanseng karunungan, ano po, balanse. At yan ang ating lesson at ating tandaan ay sa lesson na ito, sa ating kilusan, ano, hindi naman perpekto. Nagkaroon nga ng pagkawatak-watak, ano, kaya tayo dapat mag-ingat, ano. Dapat tayo mag-ingat, learn from others' mistake. Baka tayo rin naman ay magkawatak-watak sa panahon na hindi natin inaasahan. Magandang umaga po. God bless morning po sa ating lahat. Back to you, Amen. partner. Maraming salamat po, Brother Melvin Belasano, sa paunguna sa atin pong pagbabasa ng Lest We Forget. Pare po ba na inyong paglingkod ang isang panalangin, Brother Melvin? Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Salamat po sa isang mahalagang paalala na ito sa amin ng balanse, ng masigasig, at kaalaman at may kaayusan ay susi ng tagumpay ng aming kilusan. Maaari din ito maging susi ng kilusan o ng aming maliit na grupo, ng aming iglesia o ng aming pamilya o ng aming personal na paglago o dakilang Diyos. Salamat sa halimbawa ng butil ng buto ng mustasa. Maliit man ang aming paninimula,
kung ito ay maitanim sa mabuting lupa, sa banal na katotohanan, sa iyong mga tulong sa amin, kami ay lalago at kami magkikipakinabang sa iba. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy na paggabay sa amin sa bawat umaga at kami ay patuloy na lumalago ng karunungan na nagmumula sa iyo. At ang aming panalangin, dakilang Diyos, bigyan kami ng sapat na karunungan sa pagpili sapagkat darating ang panahon na maaaring ang aming kilusan, ang aming mga sarili ay magkaroon ng desisyon na hindi papabor sa katotohanan. Maraming salamat po, Ama, at sa pagpapatuloy ng aming programa. Patuloy naming nilalapit sa iyo ang mga kapatiran na magbibigay ng testimony at patotoo at pasasalamat sa mga susunod na sandali na ang programa na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po, Brother Melvin. Habang inihanda po natin ang ating pong God First video, ay maaari na pong maghanda sina Sister Lovely Joy Rupenta at Pastor Alex Rigor. Pero bago po yan, nais ko pong basahin ang mensahe po para sa atin ni Pastor Jerry at Pastor Raylord Reyes. Bago po tayo magpatuloy, habang inahanda po ni Brother Melvin ang ating pong God First video. Sabi po ni Pastor Jerry, para po kanina sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. The Lord requires full obedience. Partial obedience is disobedience. Verse 23. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance or pride like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Saul did go on his mission, but did it my way. Saul did go on his mission, but did it my way, not God's way. Kaya ayaw nang sumama si Prophet Samuel kay Saul. Hindi ako sasama sa iyo, sabi niya. Dahil sa pagsuway mo sa utos ng Panginoon, itinakwil ka niya bilang hari ng Israel. Tanging sa pagganap sa malinaw na instruction ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Narito ako, sumasa iyong balagi hanggang sa katapusan at sanlibutan. Ang sabi po sa Matthew 28 verse 20. Amen. Salamat po, Pastor Jerry. Si Pastor Raylord, ang sabi po ay, the great divine still exists today in our denomination. Our last day emphasis sometimes leads some of us to extremism and fanaticism. Marami ay nami-mislead sa mga napapanood lang sa YouTube at Facebook. Mag-ingat po tayo sa mga sinishare natin na nagdudulot ng sensationalism, yung pinapalaki ang mga current events para magdulot ng takot sa iba kaysa magtiwala sa Diyos na may hawak ng kasaysayan at hinaharap. Ang church natin ay may ahensyang nangangasiwa sa mga pag-aaral patungkol sa mga interpretation sa kaugnayan ng mga current events at ng mga propesiya sa Biblia. Ang Biblical Research Institute. Nagpo-provide sila ng refutable resources para magbigay ng guidance sa World Church. Patuloy nawa tayong lumago sa pagkakaunawa ng salita ng Diyos, ang magbahagi ng pag-asa at hindi takot sa iba. God first morning and always. Maraming salamat po, Pastor Raylord. For reference, maaari po nating puntahan ang AdventistBiblicalResearch.org. Salamat po, Pastor Raylord, sa inyo pong mensahe. Brother Melvin, over to you. Ang biyaya na dapat sumagana tayong lahat. November 22. Offer to reading devotional. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. 2 Corinthians 8:7. Pinayuhan ni Pablo ang iglesia sa Korinto na kung paanong sila'y umaapaw sa pananampalataya, pananalita, kaalaman, kasipagan at pag-ibig sa kanya at sa kanyang pangkat. Dapat din nilang tiyakin na hindi sila nagkukulang sa biyaya ng pagbibigay.
Hindi natural para sa atin ang magbigay. Siguro ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Gawa 20:35, higit na mapalad ang magbigay kaysa sa mga tumatanggap. Minsan ay may nagsabi na, hindi pa ako kailanman nakakarinig ng isang taong nagsasabi ng, pinagpala ako dahil dati ay puno ng gamit ang aking living room or sala. Pero ngayon ay kalahati na lang ang laman dahil ipinamigay ko ang mga gamit ko sa mga nangangailangan. Ngulit hindi niya na mabilang kung ilang beses na niyang narinig ang mga taong nagsasabing sila'y pinagpala dahil sa tuwing oras ng kanilang mahigpit na pangangailangan ay may darating na pagpapala sa kanilang buhay na hindi nila inaasahan. Upang magampanan natin ang utos na ipangaral ang mabuting balita saan mang dako at tulungan ang mga nangangailangan sa ating pamayanan, kailangan nating manalangin upang makamit natin ang biyaya ng pagbibigay. Hindi hinihingi ng Diyos na tumigil tayo sa mga bagay na kung saan tayo sumasagana. Sa halip, hinihiling niya na idagdag natin ang biyaya ng pagbibigay sa anumang meron tayo. Kung kayo man ay mangangaral, mga awit, mahabagin o may kakayahan sa tamamahala, tiyakin natin na kayo rin ay sumasagana sa biyayang pagbibigay. Panawagan. Habang pinaglilingkuran natin ang Diyos gamit ang mga talentong ibinigay niya, isama rin natin ang biyaya ng pagbibigay bilang bahagi ng ating paglalakbay na Kristiyano. Sapagkat sa bawat pagbibigay, pinapalawak natin ang puso at pinapalawak natin ang kaharian ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Biyaya Amen. ng pagbibigay. Yan sa napapanahon, Brother Melvin, no? Panahon Yes. ng mga Thanksgiving services. It's better to give than to receive. Yan po. Salamat po at patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Ngayon naman po ay bago po tayo dumako sa mga testimonies, praise and thanksgiving, nais ko lamang pong batiin ang ating po mga kapatid sa Facebook, sa Discipleship Ministry Facebook page. Meron po tayong 18 na nakakasubaybay po diyan. Sa CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page, meron tayong 18 din. No? Good morning po sa inyo dyan. At ang Adventist Mission CLPM ay meron pong 8. So, good morning po. At dito po sa Zoom ay nasa 90 na po tayo. Good morning po. So, nais ko na pong tawagin si Sister Lovely Joy Rupenta at susundan po yan ni Pastor Alex Rigor. Good morning po. Ayan po. Good morning. Naririnig po ba ako? Apo, kung maaari lang po na mag-open po kayo ng camera para po makita po namin kayo. Ayan po. Pasensya na po sa mga nakakaalam po. Ayan. Ako po ay hindi po masyado nakaka-attend sa kadahilan ng pangkalusugan po sa atin pong umagang pagpupulong po dito. Isinulat ko na lang po yung aking pong testimony. Babasahin ko po. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Ngayong umaga po, ako ay natasang magbigay ng testimonya ng pasasalamat sa atin pong Panginoon. Ako po ay isang guro sa atin pong paaralan. At sa loob ng 9 na taong paglilingkod sa atin pong paaralan bilang manggagawa, ako po ay nakaranas na ng iba't ibang kabutihan ng Panginoon sa amin pong paglilingkod. Una po ang isang pagpapala ng pamilya sa mga nakababatid o ang pagiging isang manggagawa ay walang pinipiling lugar ng paglilingkuran. Ako po ay nakaranas ng mapunta
Ayan, ako po ay nakaranas ng napunta sa iba't ibang dako ng Central Luzon. Nakaranas ng malayo sa amin pong pamilya, unang taon pa lang ng paglilingkod. Ngunit sa kabila ng pagkakalayo ay may pagkakalapit naman sa ibang tao, tahanan o pamilya. Nahati ang atin pong kumperensya. Marami pong nagtataka na bakit mas pinili ko pong manatili sa bawat probinsya ng CLPM kaysa mapunta sa sarili kong lugar at bayan at manatili na lamang sa syudad o dito po sa CLC. Kagaya ni Abraham na tinawag sa labas ng kanyang bayan at di makampante sa kanyang kalupaan, gayon din sa amin na tapat na maglilingkod saan man dalhin. At kapalit nga nito, mga suliranin at ilang problema sa mata ng iba. Madami pong issue, problema na kinaharap po ang inyong lingkod sa paaralan, sa ibang tao, walang pera, walang sahod, di makakabuhay ng pamilya, na sa panahon ngayon, totoong kulang pa ang talaga. Pero sa loob ng ilang taong paglilingkod, kada matapos po ang taon, ako po ay nag-iisip na kung paano makapagbibigay pabalik sa ibang tao sa dami ng blessing na pinagkaloob sa atin po sa loob ng isang taon. Ngunit paano nga po ba ito? Ngayong 3 buwan na po kami hindi pa nabibigyan ng amin pong mga salapi. Di ko po yun iniisip, kundi paano ako makapagbibigay. Kaya nung may dumating po sa aking account, bagamat di naman kalakihan, ay winidraw ko po yun halos lahat. Una, pambayad ng utang, pambayad ng bills. Sunod ay pinapalit ko upang ipamahagi tulad ng dati sa bawat isang tao na pupunta sa aming tahanan. Nakapagbahagi din sa ilang mga simbahan sa gift giving at mga year-end. Di nga lang natuloy yung feeding program na aming nasa isip, ngunit nakapamahagi kahit wala din kami ay malaking bahagi na ikinagagalak ng aming puso. Sa kabila ng kawalan, naalala ko po yung sinabi sa year-end po namin na mas mabuti ang magbigay, na buhayan po kami nung i-anunsyo na may ibibigay sa bawat paaralan sa amin ding amin ding paghahati-hatian. Malayo pa man ito, umuwi man kami ng walang laman ng aming bulsa, nagbibiruan ng 500 na Noche Buena, ngunit nakangiti pa din. Lubos po akong nagpapasalamat sa mga ilang tao na nang malaman nilang kami wala, ay agad na nagbigay. O kung narito ka man at nakikinig, maraming salamat dahil walang maliit o malaking halaga sa pagbibigay. Bakit po ako nananatili pa sa paglilingkod sa atin pong paaralan? Tinanggihan ang mga oportunidad sa loob at labas ng bansa. Ang Panginoon po ang siyang gumagawa. Lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon muli. Nagkaroon po ako ng extended family sa bawat lugar na aking pupuntahan. Patuloy ang pagpapala ng Panginoon saan man mapunta. At ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga pagpapala na ibinigay ng Panginoon. At kung susumahin at isa-isahin ay kulang pa ang oras sa umagang ito upang banggitin. Patunay na ang Panginoon ay di nagpapabaya. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Kanya sa itaas, unang-una. Ikalawa, doon po sa mga tao na ginamit po ng atin pong Panginoon upang kami din po ay hindi mapabayaan. Sa loob po ng ilang buwan na pananatili ko po sa paaralan na akin pong kinabibilangan ngayon, sa totoo lang po. At thankful po talaga ako sa Panginoon. Mula po, ang pinakahuli ko pong punta sa grocery July pa. Hanggang ngayon po umabot pa po yun. At umuwi po ako dito sa amin na may laman pa po yung akin pong karton dun sa akin pong tinutuluyan. Imagine po natin kung gaano po kabuti yung Panginoon sa simpleng pag-iimbita ng amin pong mga kasama kahit wala din sila sa mga
i-invite din po ng ibang tao na siyang daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Mula noon hanggang ngayon, sa mga simpleng puno na amin pong pinipitasan ng malunggay, napakasimple po no, ulit-ulitin ko po yun mula noon hanggang ngayon, na amin pong kinakabuhay talaga. Napakasimpleng bagay lang po kung titignan, ngunit sa amin po napakahalaga na, napakalaki na. Bilang isang manggagawa po, tulad po ng atin pong iglesia, ang atin pong paaralan ay nangangailangan din. Ngunit patuloy po na gumagawa ang atin pong Panginoon upang kami din po ay pagpalain. Kaya lubos din po ang amin pong pasasalamat. Yun lang po at good morning din po sa lahat. Amen, amen. Maraming salamat po, Sister Lovely Rupenta. Joy Rupenta. Salamat po, ma'am, sa inyo pong ibinahaging praise and thanksgiving. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong pagtuturo sa ating pong eskwelahan. Salamat po. At bago po tayo natin tawagin si Pastor Alex sa kanya pong pagbabahagi ng kanya pong papurit pasasalamat, ay batiin po rin po natin ang ating pong mga kapatid sa YouTube. Meron po tayong kasamang anim na nakikinig at nanonood po via YouTube ng CLPM Adventist YouTube page. Salamat po sa inyo pong pagsama sa amin kada umaga at God first morning po sa inyong lahat dyan. At ngayon po ay tawagin na po natin si Pastor Alex Rigor sa kanya pong praise and thanksgiving. Pastor? Happy God first morning po mga kapatid. Sa akin pong Thanksgiving and testimony, ako po si Pastor Alex Rigor. Bali, ako po ay ipinanganak na Aglipayan Believers. Bali, ako po ay naturuan ng aking lola na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo naman po ang Aglipayan Church. Marami din pong Diyos-Diyosan katulad po ng Catholic. At ang tinuro sa akin ng aking lola yung pagsamba sa mga rebulto. Ganun din, tinuruan din ako ng mga tradisyon, mga pista at iba-iba pa. Ang aming buhay ay punong-puno po ng pagsubok sa panahon ng ako po ay bata pa, sapagkat nakumpain sa Tarlac yung aking parents. 1 year. Naubos lahat yung aming ari-arian, lupa, yung aming mga kahayupan, hanggang sa dumating ang panahon ng mga kapatid na kailangan naming umalis ng Tarlac. Siguro pinahintulutan lahat ang Panginoon na maubos, wala pong matira. Dahil hindi na po mapagaling yung aking papa. At sabi na aking lola, kasi taga Nueva Ecija yon, sabi niya lilipat na tayo ng Nueva Ecija kasi wala na tayong kabuhayan dito sa Tarlac. Kaya lumipat po kami ng Nueva Ecija noong 1980 mga kapatid. At doon ko pinagpatuloy yung aking elementary at high school. At ako ay nagiging sakristan po doon sa amin, din sa Aglipayan Church namin, doon sa barangay Agbanawag. At elementary hanggang high school, ako po ay sakristan doon po sa church na Aglipayan. Ganun pa rin ang ginagawa namin, Sunday worship, mga tradisyon. At ako po ay kasama ni Father Salvador tuwing may mga okasyon, may samba. Ako yung taga-batingting ng kampana, taga-gising sa mga tao sa baryo pagsasamba na po kami ang linggo. Noong 1991 mga kapatid, June 1991, nangaral po yung mga Adventist nating mga kapatid na taga-Kabantuan. 2 weeks po silang nangaral doon. At doon mga kapatid ay tinawagan ako ng Panginoon. Ako yung unang naging Adventist sa aming family. Ako po ay nabaptize noong June 18, 1991 sa encouragement doon sa amin ng isang kapatid na LA, si Nanay Eupemia Graneta. At doon mga kapatid,
ay nabinyagan po ako, tinawagan po ako ng Panginoon na maging Seventh-day Adventist. At doon naman po nagkaroon ng independent yung aking family. Bali, pinersecute ako ng aking family, tinakwil ako ng aking family. Hindi nila ako kinakausap, pinapagalitan nila ako araw-araw. At doon mga kapatid ay naisip ko siguro mas magandang lumayo na lang ako. At nagpaalam naman ako ng maayos sa kanila. Sabi ko magjo-join ako ng canvassing work sa Cabanatuan. At pinintulutan naman nila ako mga kapatid. So nagkaroon po ako ng peace of mind dahil araw-araw ako'y pinapagalitan dahil bakit daw ako naging Seventh-day Adventist ay Aglipayan church member na kami. So para mahinto na lang mga kapatid yung pag-persecute nila sa akin, ako ay nagpaalam, nag-join po ako ng canvassing work sa Cabanatuan. So noong August 1991 ay na-challenge naman ako mga kapatid through Pastor Madrigal kasi nabalitaan ko siya speaker namin sa crusade sa Llanera. Ako po ay na-challenge kasi working student siya, na nalaman ko may working student siya sa MBC. Sabi niya, mag-working student ka sa MBC, makakatapos ko din maski ilang taon. So hindi ko po alam ang MBC mga kapatid, hindi ko alam ang Mindanao. So ako ay nagpatulong po sa Family Graneta, tinulungan naman nila ako, binigyan ako ng pamasahe, ganoon din ng pang-entrance sa school. Ako po ay naglakas loob, nagbiyahe mag-isa papunta ng MBC. So pagalis ko mga kapatid sa pier, pagsakay ko sa barko ay ako po ay hindi ko na alam ang environment ko kasi hindi ko naintindihan mga sinasalita ng mga tao. May mga Muslim akong kasama doon, may mga Bisaya at iba-ibang mga tao. So doon lang ako sa aking bed doon sa barko, nagpe-pray. Sabi ko, Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Makarating nawa ako sa MBC ng matiwasay at matagumpay. So to make the story short, mga kapatid, ayaw ko nang habain pa. Nakarating ako sa MBC, nag-working ako doon within 7 years. Maraming hirap, maraming sakripisyo, pero within 7 years hindi po ako nakatapos dahil nung ako po ay mag-student missionary sa Sulad, na-assign po kami ng Tawi-Tawi ng Hulusulu. Doon ko po naranasan yung survival life talaga, na ang araw-araw ay kinakain namin ay, ang pinakakainin po nila doon ay sinangag na kamuting kahoy, yung ginadgad. Noong una po mga kapatid, hindi ko makain, sobrang gaspang. Tapos ang ulam ay yung inihaw na isda o sinabawang isda. Mahirap po mga kapatid, 1 year po ako doon. Tapos ang tubig ay pag hindi po umulan, ay wala kaming iinumin. Yung pinasa ni Fernando sa akin, yung tuloy po ako mga kapatid. So, ang buhay po namin na missionary po sa Tawi-Tawi, napakahirap. Kailangan kaming manalangin ng manalangin araw-araw para magpadala ang Panginoon ng ulan. Para kami makainom, makapaglaba, makapagluto. So, yun ang buhay ko mga kapatid. At nung matapos na yung aking term doon ng 1 year mga kapatid, doon sa missionary, first batch missionary kami doon, parang in-exile kami doon. Wala kaming mga gamot, kaya dalawa sa amin ang tinamaan ng malaria. So pagbalik ko sa MBC mga kapatid, ako po ay inatake ng malaria. So maski ang anong gawing gamot, mga natural natin, hotbot bath, kung ano mga natural, hindi po makaya. Dinala ako sa sanitarium sa Valencia 1 week. So medyo naka-recover ako doon mga kapatid. Doon ko naranasan yung between life and death na experience. Napakabuti ng Panginoon, binuhay pa ako. At sabi ng aking nanay, umuwi ka na dito sa Luzon, mamamatay ka dyan sa Mindanao. So inuwi ako ng aking kapatid na babae, pinuntahan ako doon sa sanitarium natin sa Valencia. Inuwi ako mga kapatid, pagkatapos ay nung bumalik na ako sa Luzon, in-encourage naman ako ng aking kaibigan, si Brother Deo Ronquillo, na bumalik sa canvassing. So canvass ako. At habang nagka-canvass, sabi naman ng kaibigan ko si Kuya Rick,
ay mag-aral ka ng education. Nag-aaral din ako ng education hanggang sa natapos din ako. Pero yun pala mga kapatid, hindi yun. Hindi doon yung aking panawagan. So matagal din akong nagturo sa Lehman School sa Pulilio. At pagkatapos nun mga kapatid ay gumawa uli ang Panginoon, balik ako sa school natin sa IUP. So doon ko po tinapos ang AB Theology po sa IUP. At may pamilya na po ako doon, may pamilya na ako noon at meron akong isang anak. At doon ko po tinapos, mahirap, maraming sakripisyo, maraming panalangin. At doon po ako natapos. Nung makatapos naman ako mga kapatid, ay napag-abutan na pala ako ng overage. Hindi na pala ako pwedeng nung alamin ko po sa ministerial sa panahon ni Pastor Pope ay talagang dinidiscourage na ako, wag na ako mag-apply overage. Pero sabi ko, Panginoon, ano ba talaga ang kalooban mo? So nalangin ako, patuloy na gumawa, patuloy na nag-layman, nag-missionary. Basta tuloy-tuloy lang hanggang sa panahon na mamit ko po si Pastor Henry Spanyola. Sabi niya, mag-apply ka na sa CLC, wala nang overage. So sinubukan ko mga kapatid hanggang sa napakabuti ng Panginoon, nakapasok po ako sa pagiging church planter. Tapos assign sa iba, ang alam ng mga kapatid ay ang church planter ay isang lugar lang dapat. Assign po ako sa church planter na district ang nangyari sa akin mga kapatid. Church planter, pinahawak na ako ng district. Assign ako sa Aurora, tapos assign din ako sa Palanan, Isabela. So, sabi ng mga kapatid, ano pang ginagawa sa iyo ng CLC? Church planter ka pero hindi ka nag-i-stay sa isang lugar. So, yun ang mga kapatid. Sabi ko, siguro may mga panukala ng Panginoon kaya ina-assign ako kung saan-saan. So, sumunod lang ako mga kapatid, sumunod lang ako sa ating Panginoon, sumunod ako sa organization kung saan nila po ako dalhin. At hindi naman po ako pinabayaan ng Panginoon. Malayo ako sa family ko. Minsan-minsan lang ako umuwi kasi malayo nga po ako dyan sa Aurora, dyan sa Palanan, Isabela. Ay hindi naman po ako pinabayaan ng Panginoon. At sa pagiging church planter hanggang ako na-intern, na regular. At ngayon po ay napakabuti ng Panginoon. Ginamit ang ating CLPM, ating mga administrator. At mga kapatiran, ako po ay bagong ordain lang po mga kapatid. Sabi ko nga po ay maraming ditor sa aking paglilingkod sa Panginoon. Pero siya pa rin ang gumagabay, umaalalay sa kabila ng maraming mga challenges, maraming mga pagsubok. At maraming mga experience na binigay sa akin ng Panginoon. So maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat sa ating mga administrator at sa lahat ng mga kapatid na patuloy na naging kasama natin sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. God bless po sa ating lahat at happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Medyo napahaba na yata. God bless po. Amen. At good morning po lahat. Ano po, Pastor Alex, kahit hindi po namin kayo nakita, gusto may Hindi namin request po kayo sa chat nakita, box. Pastor. Ako, pwede yung pa-open yung camera, Pastor Alex. Baka, Inopen ko po yung aking cam, hindi niyo po ako maririnig. Kaya palaging pasensya na po. isa lang. Okay. Sige po. Salamat po, Pastor Alex, sa inyo pong naging praise. Apo. Thank you po, Brother Rizalino. Ayan, so dadako na po tayo sa ating pong Garden of Prayer. Sa Adoration and Confession ay minessage ko po si kapatid na Abigail Broncano. Andyan po ba kayo? Nabasa niyo po. Pwede po kayo manguna sa Adoration and Confession. Abigail Broncano. Pa-react na lang po kung okay. Kung wala naman, Pastor Alpe David, pwede po kayo sa Adoration and Confession. Meron na po sa Thanksgiving at Supplication. Ang Thanksgiving at Supplication po ay pangunahan po tayo ni Sister Rain De Leon.
Okay. So salamat Abigail at nasa trabaho na daw po siya. Pastor Alpe, salamat po sa heart react. So ibig sabihin po ay okay. Sa adoration and confession, pangunahan po tayo ni Pastor Alpe David. Sa thanksgiving at supplication po ay pangunahan po tayo ni Sister Rain De Leon sa ating pong panalangin. So magkaroon lamang po tayo ng ilang minuto pong silent prayer at susundan na po yan ni Pastor Alpe David sa adoration at confession. Maraming salamat po at tayo po ay mananalangin. Dangangan, banal, makapangyarihan, naming Ama, ngayon po sa manakulugan ng langit. Papuri, pasasalamat, pagsamba, ang aming pong binabalik sa inyo pong banal na pangalan. Kayo po ay tapat na Diyos. Kayo po ay mapagmahal, magmamalasakit sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo po ang panlalalang. Kayo po ay banal at karapat-dapat ng aming pong pagsamba. Sapagkat kayo pong Diyos na nagmamahal sa amin na walang hanggang pag-ibig. At patuloy na kami ay inyo pong inapatawad at na inyo pong biyaya ay sapat. Kaya po Ama, tanggapin niyo po ang aming samba. Tanggapin niyo po ang aming pong magpupuri at sapagkat kayo po ay Diyos na makapangyarihan at banal. Amin din pong kinikilala ang aming sarili. Kami po ay mahina, kasalanan, at nangailangan po ng inyong po biyaya at kapatawaran. Kami pong hinihiling na inisin niyo po kami sa aming pong pagkakasala at ng inyong pong biyaya. Kami pong hinihiling na ang inyong pong pagpatawad ang aming pong maranasan sa mga oras na ito. At kami pong pinabuksan na aming mga sarili. Nais po namin naman na kayo pong maghari. Kontrolan po kami, banal na Espiritu ang siya po maghari sa aming pong sarili. Nais po namin gawin ng iyo po banal na kalooban. At maraming salamat po Ama sa katiyakan. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kapatawaran. Mas Lord, napakabuti niyo po sa amin pong lahat. Ninyo pong mga anak. Kayo po ay karapat-dapat na papurihan at pasalamatan sa inyo pong kabutihan sa aming pong buhay all throughout this year and this coming year. Panginoon, ang inyo pong biyaya ay tunay na sapat at sumasagana sa bawat isa.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong paggabay, sa inyo pong dakilang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, at sa buong misyon, Panginoon, na inyo pong patuloy na ginagabayan at patuloy po na itinataguyod. Panginoon, maraming salamat din po sa inyo pong mga pabalita na aming pong narinig ngayong umaga. Mga patotoo na kung paano kayo gumawa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala na bagamat kami man ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng problema sa aming pong buhay, ay hindi niyo po pinaranas sa amin na kami po inyo pong iniwan. Kundi, Panginoon, patuloy niyo pong pinapaalala sa amin na kami po'y patuloy niyong sinasamahan, patuloy na tinutulungan, at patuloy na pinagpapahala. Bagamat kami po yung mga hindi po tapat sa inyo, Panginoon, kayo po ay laging tapat. Kaya, Panginoon, sa mga oras po na ito, naway dinggin niyo ang pasalamat ng bawat isa. Maaring meron po kaming mga panalangin, meron po kayong mga kahilingan na sinagot niyo na, Panginoon. At maaring may mga kahilingan kami na hindi pa nasasagot. Pero maraming salamat sa inyo pong mga pangakong tapat na pwede po naming panghawakan, na wala pong panalangin ang hindi po ninyo naririnig at wala pong panalangin ang hindi niyo po sinasagot sa inyo pong tamang panahon at sa inyo pong kalooban, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, hindi lamang po sa mga pagpapalang material, kundi, Panginoon, sa kalusugan na patuloy po naming at natatamo sa mga oras po na ito. Sa pagising niyo po sa amin sa bawat umaga, tanda ng inyo pong bagong pag-asa na patuloy po na pinagkakaloob sa amin. At maraming salamat din po, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na patuloy po namin nararanasan ang inyo pong pagmamahal sa pamagitan po ng aming pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at patuloy na gumagawa sa amin pong mga buhay. Kaya ang mga inyo pong anak na narito ay handa pong magpagamit sa inyo pong banal na gawain. Panginoon, napakaraming mga dapat po namin pagpasalamat sa inyo sa buhay, sa inyo pong pagtawag sa bawat isa sa amin, sa pagkapatawad na patuloy po namin nararanasan, sa biyaya na hindi po nagkukulang at sa habag na hindi po namin karapat-dapat tanggapin, ngunit patuloy niyo pong pinagkakalob sa bawat isa po sa amin. At alam po namin, Panginoon, na marami po kayong mga bagay na handang ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung kami lamang po ay hingi tulad ng inyo pong pangako sa inyo pong banal na salita. At sa mga oras po na ito, Panginoon, narito po ang inyo pong bayan. Kami po ay kumikilala ng aming pong mga pangangailangan sa inyo pong dakilang provision. At narito, Panginoon, ang mga anak po ninyo na inyo pong ginamit upang maging daluyan ng pagkapala sa aming lahat through this platform. Nais po naming itaas, Panginoon, sa panalangin ang aming po mga kapatid, si Sister Nat Lazaro, si Brother Melvin Belazano, Sister Lovely Joy Ropenta, at si Pastor Alex Rigor. Ang mga anak niyo pong ito, Panginoon, ang inyo pong patuloy na ginagamit upang maging susidlan ng inyo pong mabuting pabalita at maging daluyan ng inyo pong pagkapala sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng platform, Panginoon. Nawa ang doubling portion po ng Banal na Espiritu at maraming pagkapala ang kanila pong tanggapin, Panginoon, nang sa gayon magamit po sila makapangyarihan sa inyo pong banal na gawain. Ganun din, Panginoon, patuloy po namin inilalapit ang CLPM Headquarters Project na ito po ay magiging bantayog ninyo dito po sa gitnang Luzon. Magiging lighthouse, Panginoon, na siyang magdadala ng libo-libong mga kaluluwa sa inyo pong mga paanan, sa inyo pong paanan. Panginoon, nawa ang inyo pong Banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, sa bawat pamilya na makisangkot sa gawain pong ito, na hindi lamang po ito gawain ng isang tao, kundi, Panginoon, gawain ng iyong bayan, ng inyong mga anak.
na ang bawat isa, Panginoon, ay magtulong-tulong. May you trouble us, Father. May you please bless us, and may you please empower us to be a blessing to other people. At ganoon din, Panginoon, ang mga schools, ang mga ginagamit mong mga instrumento mula po sa mga teachers, mga estudyante, mga parents, at mga schools around CLPM na ginagamit niyo, Panginoon, to lead children and students to live like Jesus and to be like Jesus. Kaya, Panginoon, sa mga oras po nito, alam niyo po ang mga struggles ng mga schools. Ngunit alam din po namin kayo po ang great provider at wala pong imposible sa inyo. Kahit kayo po ang mag-lead sa mga teachers, kayo po ang mag-lead sa mga estudyante at mga parents na dalhin ang kanilang mga anak sa mga institusyon kung saan mas makikilala nila si Kristo at kung saan mas madidisciple sila at maging katulad po sila ng aming pong tagapagligtas na aming pong sinasamba ngayon. Ganoon din, Panginoon, aming patuloy na idinadalangin ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. Another lighthouse, Panginoon, at bantayog na magdadala ng mabuting pabalita sa lugar po ng San Ildefonso. Na, Panginoon, ang lahat ng efforts ng inyo pong mga anak, bless them, Father, hundredfolds. Nang sa gayon, ang church building na ito ay hindi lamang po magiging bahay-sambahan ng inyo pong mga mananampalataya, kundi, Panginoon, maging tanggulan ng mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Ganoon din, Panginoon, patuloy po namin inilapit ang evangelism crusade na nangyayari sa iba't ibang lugar sa teritoryo po ng CLPM, na ang mga manggagawa at ang mga anak na inyo pong tinawag upang maging dakilang instrumento sa gawaing ito ay palakasin ng inyo pong banal na espiritu. At nawa, Panginoon, ang bawat salita, ang bawat gawain, ang bawat kilos na kanila pong gagawin upang i-reach out ang mga kaluluwa na hindi po nakakilala sa inyo ay maging pagpapala po, hindi naman po sa kanila kundi sa mga tao makakasalamuha po nila. Please empower the VOY Father sa Area 1 South Aurora District, Barangay Leteque, San Luis, Aurora. Gayon din ang VOY EUP sa Bangkal, Botolan Church na magaganap ang crusade sa December 21. Nagsimula na po kahapon hanggang January 3. Ganoon din, Panginoon, ang VOY at crusade sa Balete, sa Valdez de la Paz Church, Tarlac. Ganoon din, Panginoon, sa UP SDA Church na nagaganap ngayon kasalukuyan starting from December 19 to January 3. Ganoon din sa North Bulacan 2, Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan, December 19, January 3. At crusade po sa Balubad from Ibus Church. Lord, ang mga gawain po na ito, Panginoon, alam po namin na this is ordained by you. At kayo lamang po makakapag-empower sa lahat po ng effort na gagawin. We can do nothing without you, Father. Kaya sa mga oras po na ito, aming pong tinataas ang mga gawain po ito sa inyo pong banal na paanan. Nanawa ang inyo pong kapangyarihan, ang kanila pong maranasan. Please amaze us, Father, once more. Nanawa, Panginoon, ang pangangaral po na ito ay magdala ng mga libo-libong kaluluwa sa inyo pong banal na paanan na magpaproclaim kung gaano po kayo naging kabuti sa kanila pong mga buhay. At ganoon din, Panginoon, special po namin nilapit ang mag-asawang Ace and Divina Lacaba. Panginoon, if it is your will for them to have a miracle in their life, to have a baby, to have a blessing, na Panginoon, mangyari po ito sang-ayon po sa inyo pong kalooban at sang-ayon po sa inyo pong perfect timing. Panginoon, kayo po ang great healer, kayo po ang great sustainer,
and the author of our lives. Kaya alam po namin na kayo ang dapat lapitan kung kami man po ay meron pong mga struggle sa aming pong kalusugan, whether it is spiritual, physical, mental. Dahil alam po namin, Panginoon, na as our Creator, you know how to fix us, our brokenness, and our health problems. Narito, Panginoon, niyo pong mga anak na aming pong inilalapit. Sila po ay nasa banig ng karamdaman, whether it's physical or spiritual. Alam po namin na kayo po ang siyang dakilang manggagamot na makakapagpagaling po sa amin. Panginoon, inilapit po namin si Brother Danilo Esguerra na nawa ang kalakasan na mumula po sa inyo ang kanya pong maranasan at makarecover po siya from the operation that he went through. Ganon din, Panginoon, si Sister Benedicta Ramos na mag-undergo ng CT scan at lab test. Na, Panginoon, ay maging promising po ang result ng kanya pong CT scan at ang good health po, Panginoon, ng kanya pong maranasan. Ganon din, Panginoon, si Lucille Montojo, ang bunsong anak ni Pastor Jimwell Montojo. Panginoon, itong batang ito, alam po namin na meron po kayong great future for her, and I know that you will heal her, Father, na kayo ay magpaparanas ng isa pong miracle sa kanya at sa kanya pong pamilya. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan at naway palakasin niyo rin po ang kanya pong pamilya at kung ano po ang kanilang pangangailangan financially and moral support, prayers, Father, we are uplifting her and her family sa aming pong panalangin. Ganoon din, Panginoon, si Sir Jackalo Timon na nakakaranas ng chickenpox ngayon. Na, Panginoon, ay bigyan po ng kalakasan ang kanya pong katawan. Ganoon din, Panginoon, si Llewellyn Abbas, Ellen J. De Los Santos, Lucy Crisologo, Pearl Malit, Lizelle Gocheco, Mema Vergada, Maxine Mayor Ocampo, Evelo Bordado, Michelle Oli Talastas, Jethro Quillo, Sweet Galang, Alia Pia Navarro, Ramon Rojas, Wilma Bacani, Rolando Sima Franca, Christine Vicmudo, Susana Garcia, Neil Ferrer, Eleonora Correa, Rina Valdez, at lahat ng niyo pong anak, Panginoon, na siyang nakakaranas ngayon ng karamdaman. Panginoon, huwag niyo po nawa silang kalimutan at nawa ang kanila pong overall health ay inyo pong i-restore, Panginoon, sa pamagitan po ng inyo pong kapangyarihan. Panginoon, maaaring meron po kami mga panalangin na hindi po namin nasambit, pero alam niyo po ang aming pong puso. Kayo po nakakabasa ng aming pong isipan at kayo po nakakaalam kung ano pong mas makakabuti sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang tangi naming hiling sa mga oras po nito, nawa ang inyong kalooban ang siya mangyari sa buhay ng bawat isa at maproclaim po namin sa aming pong buhay, maging living testimony ang bawat isa kung gaano po kayo kapagmahal at kung gaano po kayo kabuti sa buhay po namin, Panginoon. Na may maging example po kami sa mga taong makakasalamuha po namin sa araw po na ito. Father, use us, Lord God. Father, fix us, fix our brokenness, and may we be able to give glory in everything you do in our lives. As we pray all these things in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Amen po. Amen po. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang
Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya Maaari ko po bang hilingan si Pastor Mark sa panghuling panalangin? Pastor Mark? Tayo po manalangin. Pagmahal po namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pangunguna, paggabay sa amin, sa inyo pong mga mensahe, pangungusap na nagsasabi sa amin, kayo ang aming Diyos na siyang dapat pagtiwalaan ng aming buhay, at kami magpapasakop sa inyong kalooban. Gamitin niyo po kami bilang pagpapala sa mga tao upang maraming makakilala sa inyong pong pagmamahal at sa inyong biyaya. Patuloy na inyong pong siwang aming maranasan at pag-iingat sa maghapon. Salamat po na kami pinatawad, tinanggap kami, tumaming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kung po tayo magtapos, tayo po yung mag-chant. Kapatid, ready na po tayo. Every church, ready, go. Every church, a missional church. Church, a missional church. I am missional. I think, I act, I plan, give, move towards mission. GLP, we will go. Put God first and we will never Be last. Yan. Pastor Joey. Pastor Joey. Wala pa si Pastor Joey. Sino pa? Pastor Jerry. Pastor Jerry for benediction. Driving po ako, driving. Okay pa. Driving. Pastor Raylord for benediction po. Raylord. Na rin po. Pastor Ernie. Ayan. Katapos-tapusan mga kapatid,
Ako pa ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ang sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Good morning po sa lahat. Hello. Morning, Brother Good David. morning. Thank you, Sister Rain. Sa Brother Danny, Brother Moises. Thank you, Pastor Mark. Good morning. Thank you, Mami Net. Thank you, Brother Melvin. Brother Sunny Talusan, marami kang bigas dyan. Baka naman. Ang daming bigas sa likod ko ha, Brother Sunny. Like ka naman. Palain ang bigasan. Palain ng Panginoon ang bigasan. Yan. Yan. Yan, sige po. At God bless po. lahat, Pastor Seth. Ayan. Good morning sa lahat. Brother Seth, bagong gupit. Ma'am Vivian Pilaw, good morning po sa inyo. Si Pastor Seth nagmumukhang bata Kasal ngayon po. Ako sa Imos, Cavite. Ingat po Sunny. kayo. Terminda. Koyo, bye-bye. God bless Good morning, you. happy birthday. Ingat po kayo palagi, Wabi po. Say God bless sa God lahat. bless sa lahat. Out na pa tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Amen. At dyan nagtatapos ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito. Alam ko kayo ay na-bless. Ano po mga kapatid? Dahil ako mismo rin ay na-bless. Kaya magpatuloy lamang tayo ng paglapit sa ating Panginoon sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat oras ng ating buhay. Pagpalain po ang bawat isa. God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided